Morning everyone. Makanta naman yung isa dito. Kanta ikaw. Pising na ang dalang lang. Anong kinanta mo ngayon lang? I know that you want for me. Never wish you never me. Love stand to me. Swire. Oh. Hello. Hindi ka nagtamsak? Nay. Tingin ng kamay. Binalik ko po kasi sa kanya yung ano. Nasaan na yung ano mo kagabi? Yung hiningi mo kay mama? Tornado. Ito. Puti na lang kayo nung binalik ko sa kanya. Hindi na siya nagtamsak guys. Talagang na... Opo. Mama, is it okay? Okay lang yan. Pero wag ang daliri, okay? Nay. Kumusta ang tulog? Open. Opo, hindi din, okay? Wel. Opo, yan pwede. Paora, kumusta ang tulog? Maar ik zag Beertje samen met mij op oma's telefoon. O yan? Ja, maar dan niet met de gele, maar dan met een oranje. Okay. Kumusta ang tulog? Kumusta ang tulog? Mag met je capuchonnetje. Dal-dalera na talaga to siya, guys. Stay, Beertje. Kumusta ang tulog? Goed. Good siya. Pagpagod ako pero kinarinig ko na naman to siyang kumanta. Kaya pumunta na ako sa katunan. Unan naman siya sa alarm, guys. Pero kaya parang mga 7 minutes na lang ano na yung cellphone mag-alarm na. Bis na tayo na. Kanta ka nga Tagalog. Sa akin na hamatol, tiktintong. Hi, Mama. Kan sa'yo. Mama, sa akin. Hamatol, tuhin ka. Kawan hinibihin ko. Kijk, zelf de neusje, Mama. Oh, siya. Singer to siya, guys. Iniro ko to si Mila sa music. Mama, kijk, zelf About de sa neusje. piano, mga instruments. Maar kijk, zelf de. Die. Good Good morning. Kumusta ang tulog? Gising na din ang kuya namin. Kumusta ang tulog, kuya? Kumusta ang tulog? Ito. Goed. Tja. Pung talaga ng kuya na yan. Uy. Almusal na naman tayo ngayon, guys. Happy Tuesday. Si Matthew, ano pa sa taas? Kaya katagal talaga mabis si Matthew pag umaga. Kadami, lagi niyang idagaw mo ng anik-anik. Bago siya bihis. Kung kailan, nandito na kami ni Mila sa baba. Tsaka pa lang naman po siya bihis. Di ba, anak? Ito kay laging on time. Milang, good morning ka. Ay, good morning ka na pala. Good morning, Gabay. Today, Saan ka gagala? Perfecto. sa school. Anak, may mga nakakalaro ka doon sa school? Ja, Sino mga nakakalaro mo? Aiden Okay. Sino pa? en juf Sarah zag ik buiten. Okay. Parang maglinis ako mamaya sa garden, guys. Kay Tuesday po ngayon, wala akong pasok. Siguro maglinis ako ng konti or gupitan ko yung grass. Kaya para pagdating ni Lito, medyo malinis din po yung garden. Kaganda ng ating orchids, so namulaklak na naman po. Pero kayong iba, wala pa. Sa mga dating na linggo pa yan. Kapogi ng ating kuya, guys. Ready na naman magpasok. May nang-away siya sa school? Nee, nog net niet. Wala. Wala daw sa kanya masyadong nang-away sa school, guys. Ibig sabihin niya, nak, mabait ka, tsaka strong ka. Maar nog niet één kindje. Nee, eh? Wala pa daw kahit isang bata. Meron na gudong, uy. Wala sa nagsasabi. Pero siguro yung away-away lang yung asarin siya. Tsaka alam nyo guys, before po ito sila umalis dito sa bahay ni Mila, every morning yan, pag may pasok sila, sinasabihan ko sila na malalakas kayo ha. Alam nyo yung gagawin nyo sa school.
na huwag kayong magpaano doon, magpatalo. Oh no! Mar. Mommy, look at this some. Mawak mo. Diba, kuya? Strong ikaw, diba? Sasabihan ko to sila, pag nasa tama kayo, lumaban kayo. Pero wag lang mang-uuna. Diba, kuya? Uy, naman yung bata na yan. Ano? Sige na. Ano na kayo, mag-shoes na kayo. Hati na kayo ni Papi. Yung isa doon, busy na na magpanday, guys. Balik mo yung ano mo store. Coach Matthew. Mag-shoes na, Mila. Ay, Diyos ko. Labada tayo, guys. Wala tayong pasok today. Ito yung ano ko. Ganap. Maglaba. Para pagdating ko nilito next week, wala kaming masyadong labahan dito sa taas. So si Marcel po ninatid na yung mga bata sa school. Tapos pagkatid niya kala Matthew at Camila, diretso po siya kalabinan. Kaya ihatid niya din si Papa sa hospital. May check up kasi si Papa sa sa mata. Parang sa katarata ata yun, guys. So nag-offer po si Marcel na ipag-drive nga yung niya, tatay niya. Ayaw pa nga magpa-drive. Ayaw pa nga niya magpahati kay Marcel. Pinilit ko lang yun ni Marcel na ihatid nga lang kita, hindi ka magbisikleta. Ganyan kasi minsan yung mga binan ko, guys. Hindi talaga sila yung kumbaga, pwede mo ako ihatid sa hospital, ipag-drive ako kay may check-up. Hindi po talaga yan sila. Kita nyo, kahit magpapacheck up na lang sa mata, magbibisikleta na lang siya sa hospital. Kung hindi pa yun nalaman ni Marcel na may check up today si Papa, wala ko siyang kaalam-alam na nagbisikleta yung tatay niya kahit may check up sa mata. Eh di ba pag ganyan minsan, hindi pwedeng mapuwingan or maano ng something sa mata. Tsaka nag-insist talaga si Marcel kagabi na naihatid niya po si Binan today. Kasi si Papa po nung mga nakarang araw, pumunta siya sa ospital madaling araw, guys. Ang nangyari kasi, nagkaroon daw siya ng infection. Kumbaga, umiihi siya ng dugo. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Wala good kami kaalam-alam nung time na yun. Nalaman na lang namin, kinumagahan na. Every morning po kasi talaga si Marcel, mag-send yan sa GC namin na kumusta kayo dyan, kumusta tulog nyo dyan. Every morning yan, mag-send yan ng message sa niya, magulang niya. So, nung umaga na, nalaman namin na si Papa pala pumunta sa sa doctor's walk, yung tawag nila dito. Kumbaga, hindi man siya emergency, pero kapag may something na maramdaman ka sa katawan mo, pwede ka po magpunta sa hospital. Buti na lang, nakayanan pa niyang mag-drive, guys. Kaya ang nangyari nga kasi, kumbaga, hindi siya makatulog, tapos kasakit ng tiyan niya. Ang iniisip ko nga, baka mamaya, yung sa kinain namin yan sa restaurant, nung nagkain nga, nung nilibre ko sila. So parang paisip ko, baka mamaya kumontra yung kinain niya. Pero kay sabi man ni Marcel, hindi daw dahil doon. Kumbaga nagkaroon ng infection si Papa sa sa pag-ihi niya. Siguro kulang din sa tubig. Kaya ganun. Kaya nung araw na din po na nag-dinner kami, nang umaga nun, pumunta sila sa cremation. Tapos sabi ni Papa, hindi daw sila masyadong kumain nung araw na yun. Siguro nabigla din yung yung tiyan niya. Kaya siguro nag-react din. Kaya yung kinain namin sa Indian restaurant, medyo spicy. Yan din po yung isa sa gustong-gusto kay Marcel, guys. Yung alagang-alaga niya talaga yung magulang niya. Kasi pag may mga sakit yan sila, mag-offer yan siya na, may kailangan kayo mga groceries, kaya bibilhin ko, ganyan ba? Sila Binan, hindi, mag-order na lang kami online. Ganyan po dito ka-independent din ang mga magulang, guys, kahit may mga edad na. Hanggat kaya nila, hindi yan sila din tulong sa mga anak. Si Marcel lagi yan ang mag-insist na ako nang bahala, ako nang magawa neto, kung anong gusto niyong pagkain, lutuin ko. Tsaka kung mapapansin niyo po, every vacation po talaga namin, kasama lagi namin sila Binan. Kasi gusto ko din na ma-enjoy din nila yung time nga nila. Hanggat medyo malalakas pa sila, kasama kami, kasama yung mga apo nila. Sa mga ganong bagay po, at least na share namin yung moments na napapasaya din namin sila sa mga ganyang mga bonding. Kaya abangan nyo yung Norway trip natin, guys. Kaya sana matuloy na talaga.
Kasi yung drone natin, yun talaga yung purpose kung bakit nag-ano din ako nagbili ng drone last year. Nag-invest ako. Ay para din po yan sa inyo. Kaya syempre, pag sinabing Norway, ganda talaga sa Norway, guys. Pero kay tingnan na lang natin. Minsan nga, guys, pinang babae, kapag andun po kami sa kanila, bigla na lang niya yan yakapin si Marcel. Tapos magsabi yan na, thank you kasi nandito ka lagi para tingnan kami, kung okay kami, mga ganon. Tapos yun nga, nakabanding daw nila yung mga bata, tsaka kami kapag vacation. Kasi diba, may mga edad na rin yung mga binan ko Si binang lalaki, alam nyo, mag 80 years old na yan this year. Tapos si mama naman, mag 76 ata o mag 77. Pero kay kalalakas pa nila dito. Iba po talaga yung mga matatanda dito, guys, kaysa sa atin sa Pilipinas. Hindi man siguro lahat, pero ang napansin ko talaga, alam nyo, yung lifespan po nila dito, kakaiba, matagal. Kaya alam nyo, guys, yung pension po nila dito, mas kumbaga, para ko ba sabihin, kumbaga pinalayo yung edad, kasi Marcel po kapag mag-retire yan siya, pag mag-pension na, pag mag 67 years old na yan siya. Dati kay binang lalaki kapag mag 60 ka or 65, automatic yun, magka-pension ka na. Dito, mas nila, kumbaga pinatanda pa nila ng konti bago ka mag-pension. Kasi po, yung buhay ng mga tao dito, medyo kumbaga mahahaba. So, ibig sabihin din siguro kapag mahahaba yung mga buhay ng mga tao dito, guys, malulugi din yung yung pension funds. Kasi di ba yung mga tao dito, may mga pension man yan. Okay na to. Salang na natin. Mag-ikot-ikot na to siya ng 1 oras. Mga buhok pa dito. Ayan. 30 lang natin. Makadalawang salang siguro ako today. Wala pa ang aking Papa Bear, guys. Magkain tayo ngayon ng mangga. Kaya nag-grocery siya kahapon. Tingnan nyo naman, guys. Kalalaki ditong mga mangga, Sayang nga, wala kong Graham. Magawa sana ako. Pero kasi Lito, magdating na next week, sabi ko sa kanya, magbili din ng pang Graham dito sa bahay. Kaya pang natin, snack. Katatapos ko lang din po maglinis dun sa taas, yung sa kwarto ni Lito, kabibigat ng mga foam, Pero nilabhan ko din ngayon yung mga i-cover ko dun sa bed niya. Tapos nilinis ko nga yung mga anik-anik doon kay. Grabe, kadami ng mga laruan dun ni Mila tsaka Matthew. Para ng junk shop dun sa taas. Pero kaysa April 10 po, mag-pick up nga dito mga gamit sa bahay, mga tatapon namin. Yung bangko, yung 2 mattress pa na extra dun sa taas. Itapon ko na kadaming gamit ni Marcel sa taas, guys. Hindi normal. Ipon siya ng ipon. Ako naman tapon ng tapon. Minsan nga, alam nyo, nagtatapon na lang ako ng mga gamit dito sa bahay na wala siyang kalam-alam. Ay, naisip ko, pag sabihin ko pa sa kanya, baka mamay sabihin na naman, hindi pwedeng itapon yan. Kaya hirap po nga si Marcel mag-let ko ng mga gamit sa bahay, guys. Pero yung mga tinatapon ko naman po, hindi na talaga kumbaga wala na talagang gamit dito sa bahay. Kaya hindi ko na din kailangan sabihin sa kanya kay mag-away lang kaming dalawa pag sabihin na naman niyang hindi pwede. Tingnan niyo yung mangga, guys, Diba ganda ng kulay? Lagyan ko lang to ng ngayon, yogurt. Ito na po yung pinaka-lunch ko. Nga sana ako din, kanin. Tapos yung ulam ko, sinigang sa baka yung kagabi. Pero iniisip ko, hindi ako nakapag-workout ngayong umaga. Kaya bala ko sana mag-workout, pero may regla nga ako. So, hindi ako mag-carbs. Mamaya na lang siguro mga 2:00. Mag-fasting ako ng konti. Fasting talaga, no? Kumakain na ako ngayon. Ay, hindi, guys. Mamaya na lang tayo mag-carbs. Kapag nakakain na ng protein. Kanina breakfast, ang kinain ko lang po itlog. Tsaka na-motivate din po kasi talaga ako sa sa comment ngayong umaga, kaya may upload ako. May nag-comment si ma'am, sabi niya, "Hala Maricel, pumayat ka na talaga." So naisip ko,
hala, hindi na ako kakain ng kanin. kay baka mapadami na naman yung kain ko. Kaya, thank you po ma'am. Kay na ano nyo na, ano yun, nakita nyo talaga yung effort ko sa aking pagpapapayat. Feeling ko nga guys, tumaba na naman ako. I mean, nag-gain na naman ako ng ilang kilos. Mga 1 kilo siguro. O baka sa isip-isip ko lang din. Pero feeling ko, kaya nung nakarang araw, nagkanin ako ng 2 beses minsan sa isang araw. Kaya yung ulam namin, sisig. Siyempre, pag sisig talaga, hindi pwedeng walang kanin guys. Ito yung ginagamit kong yogurt guys. Puro lang to. Kailangan mo itong i-shake kay baka maglabas parang tubig na naman. Ganito lang po. Para healthy living. Kunting yogurt lang para may ano lang din. Kakaibang lasa sa mangga natin. Kabihis tayo guys. I mean, nagpalit lang po akong damit. Magsama po kasi ako mamaya sa pagsundo kala Matthew tsaka Camila. Kasi from school, diretso po kami sa Calabinan. Kaya dalawin namin sila guys. Kaya pala kanina si Matthew nagtagal doon sa hospital. Kaya si Binang lalaki din po pala. Diretso operahan yung kabila niyang mata, yung sa katarata. Kabilis lang nila mag-opera dito ng guys, yung katarata. Kaya lang, siguro mga 20 minutes lang dun si Papa sa loob. Pero kayong kanina dapat na na check up niya, i-check nga lang yung mata. Tapos may nakita nga na something, sabi ng doktor, diretso daw natin na operahan. Kaya pala kanina si Martin nagtagal doon sa ospital. So ang gagawin po namin ngayon, magsundo kami mamaya kala Matthew at Camila, tapos diretso Calabinan. Kay dalawin namin guys. Si Mila po kasi may ginawa din siya sa school para daw sa niya, opa. Alam kasi ni Mila, na si Papa nga po, di ba may sakit ng mga nakarang araw. So, ang ginawa niya guys, nagawa po siya ng yun? Ito. Ay, ito ba yun? Nasaan na yun? Hala, baka mamaya natapon ko. Ay, ito. Ito po yung gawa ni Mila guys, para kay Binang lalaki. Kay may sakit daw. Pero ang drenowing niya, hindi lang si Papa, pati yung oma niya. Kaya magdalo kayo mamaya. Pero sabi ko, Marcel, hindi kayo willing mag-dinner. Kaya magawa ko mamaya ng chicken barbecue dito sa bahay. Yun, ipakain ko sa mga tropa ko dito sa bahay, guys. Pero kaya magtanggal na naman muna tayo ng mga hugasin. Walang katapusang mga dito, guys. Lagayan ng hinugasan. Mas okay na to kaysa sa maghugas-hugas pa sa lababo, no? But got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and be fun. Maybe now it can be one, just friends. Nagkaraoke din pala ako kanina. Kung naka-follow po kayo sa Instagram ko, nakita nyo yung my day ko guys. Nagkaraoke tayo. Nakapag-relax good ako ngayon guys. I mean, sa bahay lang, kanta-kanta. Tapos mamaya sundo sa mga bata. Agoy. May crack. Pero kunti lang naman, pwede pang magamit so hindi ko muna itapon. Ay, bukas trabaho na naman tayo hanggang Sabado. Ay, tapos. Nabuang. Mautak talaga to si Matthew guys. Sunduin na po namin sila. Yung teacher niya tumawag kanina kay Marcel. Lalaki po kasi yung teacher na today. First time niya magkaroon ng teacher na lalaki. So tumawag yung teacher niya. Sabi masama din pakiramdam ni Matthew. Pero ang ginawa namin guys, hindi namin siya sinundo. Kasi alam talaga namin na pagpupunta kami sa nila o paoma or pagpupunta yan sila ni Mila, yan yung gusto niya laging gawin. Ginawa na yan niya one time. Tapos, ang ginawa ng teacher, tumawag nga sa amin kay masama rin pakiramdam, hiyay, kay nung pinikam ni Marcel. Alam niyo ginawa? Diretso sa upauma nila. Grabe yung laro ko doon. So, kanina yung tumawag yung teacher niya, na masama rin pakiramdam ni Matthew. Sabi namin, ay hindi, mamaya na namin yung kukunin. Inantay talaga namin na sila maglabasan. Kaya tinanong din po ni Marcel, sumuka ba? Sabi ng teacher niya, hindi naman daw. So, kumbaga, nag-acting na naman tong bata na to. Kay katalino po talaga ni Matthew as in. Yan po lagi yung ginagawa niya kahit noon pa, nung nag-start yan siya mag-school.
pag alam niyang ano, tatawag yung teacher sa amin, yan yung gagawin niya. Pero kay this time, sinabihan na rin kasi yan siya ni Marcel ng mga nakarang linggo na pag yan ginawa mo, hindi ka namin pipikapin pag hindi ka nagsuka. So kaya hindi man siya nagsuka today sa school, hindi namin ginawa guys. Hindi man siguro masama kaming magulang, no? Inaano lang namin sa kanya na hindi din maganda yung ganyang gawain ba, na porket pupunta siya sa opa-oma nila, mag-acting-acting na siya, masama pakiramdam. Kaya sure ako talaga, tingnan nyo mamaya, wala yan siyang ano, sakit-sakit pagdating kala Bianan. You also don't believe, right, that Matthew is sick? No. No. We're not buying. And I already explained to him if he keeps doing this, I will only pick him up if the teacher says he's sitting with a bucket and throwing up. Yeah. And I asked the teacher, is he throwing up? And the teacher said no, but he looks like he's sick. No, I Yeah, thought he then, can act like that, huh? For sure, he's not sick. You go, also I'll go. no, I will go. Okay. I can also go to Albertine and you go to Posteno. Yeah, I will. Okay. Mag-grocery na lang siguro ako ngayon kasi Marcel may i-drop din po sa post Oh, may office bananas. before kami sundo sa mga bata. Oh, kumusta man? Masamang pakiramdam? Echt waar? Ja, Shush. dit is voor jou. Kanino? Kay mama o papa? Allebei. Oh, para sa amin ni En papa? mama mag het vasthouden omdat papa moet gaan rijden. Thank you, kuya. Ano ginawa niyo kanina sa school? Heb je nou overgegeven? Nagsuka ka doon? Kaya sabi mo, masama pakiramdam mo. Goed. Good. Ja, met een toppie. Sabi ko sa May inyo, matok nag-arte-arte lang to eh. Daarom belt de meester toch? Tumawag yung teacher mo kay Papa, may sakit ka daw. Nag-ano ka na naman daw? Acting-acting. Kaya gusto mo punta ka lang opa-oma. No. Open mo muna yung jacket mo kay mainit na. Maar de school is al bijna voorbij. Opo. Ja, maar niet toen de meester belde. Nee. Kumusta sa school? Anong ginawa nyo kanina? Kuya? Anong ginawa nyo sa school? Anong natutunan mo? Ha? Maar als je ziek bent kun je niet naar opa en oma, hè? Nee. Pag may sakit ka, hindi ka makapunta ka lang opa-oma. Moet je maar naar huis. Huh? Mag-uwi na sa bahay? Niet ziek. Ben je niet ziek? Nee. Zullen we dat even tegen... Wala daw siyang sakit guys kasi sinabi namin sa kanya ngayon na pag may sakit siya hindi na kami punta kala opa-oma niya. Wala good siyang sakit. Sabi ko sa inyo eh. Pero hindi kayo magpaloko sa batang to. Kung mautak siya, mas mautak kami kay papunta pa lang siya, pabalik na kami guys. Gawain ko rin po yan dati. So ito po yung ginawa niya sa school para daw sa amin ni Marcel. Pero kung maghawak yung papa niya daw mag-drive. Si Mila na lang po ngayon inaantay namin. Andito na din ang ating dalaga, guys. Kumusta sa school? Goed. Good? Sinara ni Marcel yung bubong ng sasakyan. Kaya naarawan ng kanyang princess. Anong ginawa niyo sa school kanina, Paora? Goed. Anong ginawa mo sa school? Spelen. Ano pa? Buiten spelen. Had je ook een nieuwe letter geleerd? Nee. Nog steeds de de. Ikaw, may natutunan ka sa school, kuya? Mama, nee, mama, wacht. Po, Maar, ano? toen, ik heb alles op. Yung baon mo, ubos lahat? Very good. En, Good job. ik wil nu water. Ay, nauhaw ka. Pagdating natin ng Kalaoma, okay? Malapit na tayo. Bahay na everyone! Kauwi lang po namin galing kala Bianan. Hindi na ako doon nag-vlog guys, kaya usap-usap. Tapos si Papa nga, di ba, katatapos ng operan sa mata. So para makapag-chika din po kaming dalawa. Si Mama pala kanina nag-bake ng ganito. Binigyan din po kami ng isa. Kasarap nga eh. Kaya nagkakain din kami kanina doon sa kanila. With tsaa. So may na kami dito sa bahay. Dessert. Tapos kanina kaya nag-grocery ka kami ni Marcel. Grocery haul tayo ngayon guys. Kunti lang to. 2 popcorn. Kaya stock na po kami ngayon para sa pagdating ni Lito guys. Yung mga kakainin niya. Gusto niyang chichirya. Si Lito mahilig din po sa spicy. So bumili din kami neto. Tapos itong flavor. Kita mo yan Lito?
Pinaghahanda na namin yung pagpunta mo dito. May tanong nga kanina si Marcel kung ano daw iniinom ni Lito na ano sa umaga, na kape. Sabi ko, bakit pa mag-ano ng kape-kape? Sabi ko, kung anong meron sa bahay, yun na yung inumin niya. Maggatas, tapos lagyan na lang ng ano, yung parang cream. So may ano na si Lito sa umaga, may pang kape-kape. Tapos, bumili din pala kami ng tinapay, guys. Tsaka itong ano, chocolate din na flavor. At cucumber. Itong mangga talaga, guys. Kay hilaw pa. Feeling ko kainin ko itong mamaya. At saka potato. So, yan po yung mga pinag-grocery namin kanina ni Marcel. Mga stock sa bahay. Sige na, sige na. Tatapos lang po magbasa ng book ni Marcel. Please like and subscribe for more. Ingat po, bye. Perfectos. Matthew. Makinos ears. Yeah, andyan ka na naman. Nangiipit ka na naman ng paa, ha? Alam mo, na ayaw ko yan. Mama, ek mo out. Yeah, Mamila is their fans. Sige na, sige na. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Mag-good night na lang. Magbababay na lang sa vlog. Nag-away pa talaga. Thank you for watching. Bye-bye! Tomorrow again, pag hindi po absent. Thank you!